Solo Vlog Challenge, hosted by Kabisnes. Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga kabisnes. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Hello guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong naging entry naman nitong si Kuya Bong. Matapos nga pong makapagbigay ni Power Rangers at ni Bay Papaya ng kanilang mga entry, ay nagbigay na rin itong si Kuya Bong ng kanyang entry dito sa Solo Vlog Challenge. At kung mapapansin natin ay medyo naiiba itong entry nitong si Kuya Bong kumpara dito sa mga entry nitong mga nakatapos ng kalahok dito sa Solo Vlog Challenge na ito. Dahil kung yung iba na nakatapos na ng entry nila sa Solo Vlog Challenge na ito, ay makikita natin na hindi nila kakilala yung kanilang mga naging subject. Katulad nga nito si Power Rangers na nakita niya dito sa palengke nitong Bangumbong. At itong si Bay Papaya naman ay nakita niya sa pag-iikot-ikot din niya itong naging mga subject niya. At ganun din itong kay Intoy at kay Nika. Nakita nila ito sa pag-iikot-ikot nila para maghanap ng matutulungan. Pero itong kay Kuya Bong ay nabatid natin na matagal na pala niyang kakilala itong naging subject niyang ito. Dahil batay nga po dito sa pakikipagkwentuhan dito ni Kuya Bong ay nabanggit nitong si Nanay Erlinda na itong si Kuya Bong nga po ay madalas na pumupunta dun sa kanila. At ganun din yung sinabi ng anak nito si Nanay Erlinda na itong si Kuya Bong nga daw po ay tropa-tropa na nila. Kumbaga, bago pumunta dito si Kuya Bong para mag-vlog, ay in-scout na niya muna ito. Katulad din nung ginawa niya doon sa kaila Tatay John at Nanay Gina, na kumparing buo nga ng kanyang mga magulang. Na bago niya puntahan para i-vlog, ay pinuntahan na niya muna ito ng ibang araw. At sinabihan na siya ay pupunta doon para nga mag-vlog.
Ganito din ang ginawa niya dito sa kanyang naging entering ito, na pinuntahan muna niya at nagsabi siya na siya'y babalik para mag-vlog. Kumbaga, nauna na ang pagpapaalam niya na ibablog niya ang mga ito bago pa siya pumunta talaga dito sa bahay na gusto niyang tulungan. At pagbungad pa nga lang po ni Kuya Bong dito sa bahay nito si Nanay Erlinda, ay kaagad itong bumati ng good morning. At yun din naman yung naging tugon sa kanya nito si Nanay Erlinda. At ito nga, pinapasok itong si Kuya Bong sa bahay nila. At after makapasok nitong si Kuya Bong, ay tinanong niya itong si Nanay Erlinda kung pwede ba daw ito na kanyang ma-interview. At pumayag naman itong si Nanay Erlinda na ma-interview siya ni Kuya Bong. Bagamat napansin natin na mga basic lang yung nagawang tanong nitong si Kuya Bong dito kay Nanay Erlinda, ay masasabi nating naitawid naman ng maayos nitong si Kuya Bong ang kanyang ginawang pagbablog dito kay Nanay Erlinda. At kung tutuusin nga ay hindi natin inaasahan na ganito kaganda ang kalalabasan ng vlog na ito ni Kuya Bong. Dahil alam nga natin na itong si Kuya Bong ay may malaking kakulangan pagdating nga dito sa mga pagtatanong-tanong o pag-i-interview. At ang ganito naman sitwasyon ni Kuya Bong ay masasabi nating para sa isang Kuya Bong ay isa ng malaking kahanga-hanga sa kanyang nagawa. Ito guys, panoorin po natin ang ginawang vlog nito si Kuya Bong dito kay Nanay Erlinda. Good morning po. Makikita yan na natin. Morning din. Tata nyo ba ito, Edwin? Iturgin, te? Oh, sige. Ano? Ilan na anak nyo, te? Ha? Ilan na anak nyo, te? 7. Oo. Tapos namatay yung isa. Tapos, Tapos, ano na lang sila? 6. Tapos, kanya-kanya na sila. May mga asawa na, ano na lang, 2 na lang walang asawa. Tapos, ito lang hanap buhay ko. Pag wala, wala. Tapos, ano pa, kuya? Ang kagandahan dito kay Nanay, kahit mga simple lang yung tanong ni Kuya Bong, ay nagkukwento siya. Kumbagay, sa tingin ko'y unawa din ito si Nanay ang kakulangan nito si Kuya Bong pagdating sa pagtatanong o pag-i-interview. Eto guys, tuloy lang natin yung video. pagbuhay nyo, yung asawa nyo, anak nyo, Wala na. Iwalay na kami. Iwalay na kami ng asawa ko. Tapos, wala na po. iwalay na kami. Sabi nito lang po ang ano niya. Ito lang ang buhay ko. Diyan kami kumukuha lahat. Pangbaon sa school. Pag wala, yan, wala. Tapos pag walang kinita, nga. Nga. Oo, nga. Pag walang kinita. Wala na kayo asawa po, wala na po. Wala. Hiwalay na. Iwalay na. Hindi pwede pala ako. Joke lang po. Joke lang. Hindi kami tanong. Ito naman yung nakakatuwa dito ay Kuya Bong Talagang hindi mawawala yung pagjo-joke niya. Kahit nga si Mrs. Ka-Business minsan binibiro niya ng ganito. At siguro ito na yung nakasanayan niyang pagbibiro. Para makipagpalagayan ng loob dito sa mga nakakausap niya o sa kausap niya. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Kwento niyo pa. Kwento ko pa? Pinagdadaanan, siyempre, pinagdadaanan. Ay, syempre, mahirap pinagdaanan. Nagdaan muna kami sa... Nagtrabaho ako para makakain. Tapos yun, sa pagtatrabaho ko, nagkakasakit ako. Yung medyo, na yung likod ko, baluktot na, nagkasakit ako ng spinal cord. Mga halos 3 taon na hindi ako makatayo. Nakahiga lang ako.
Alam niyo guys, kahit medyo kulang nga ito si Kuya Bong dito sa kakayahan para magtanong o mag-interview. Kumbaga limitado lang kung ano yung kaya niyang itanong, kung ano yung pumapasok sa isip niya na magiging tanong. Kahit limitado lang yun, kahit papaano ay naiitulak niya itong kausap niya na sabihin kung ano yung gusto niyang malaman. Kumbaga, may ilan siya mga parang ibinibigay na guide dito sa kausap niya kung paano ikikwento yung gusto niyang malaman. Kaya naman, itong kausap niya naiikwento kung ano yung pangyayari sa buhay niya, na kung saan yun din naman yung gustong malaman ni Kuya Bong o gustong makuha ni Kuya Bong na salaysay mula dito sa kanyang kausap. Ito guys, ituloy natin yung video. Ano pa, Bong? Lahat. Kaya, Bong, ha? Sa mga anak mo, ganun. Ang mga anak ko, kanya-kanya na sila. Lahat. Oo, hindi naman sila makapagbigay sa akin kasi marami na rin silang anak. Tapos, Kwento pa. ano, problema ko ngayon, problema ko ngayon talaga, yung anak ko, napasama sa, trouble, ang anak ko, kaya ngayon, ang problema ko, pamasahin namin araw-araw, pagpunta doon sa, kasi nasa DSWD yung anak ko, yung bunso ko. Kaso, nahihiya akong humarap sa kamera eh. Wala na. Parang tayo lang naman tayo. Kita mo lahat yan. Ako ganyan din ako. Nayari ako dati. Ganyan din ako eh. Ay ngayon. Nasanay na eh. Ako nga, di ako di ako laging nagbibideo kasi mahiya ako sa camera eh. Pangit kasi ako eh. Hindi naman ba't ako? Pangat naman ako Kita nyo naman guys, kahit itong si Kuya Bong ay hindi ganun kagaling na magtanong o mag-interview dito sa kanyang kausap, ay nagagawa naman itong gawing komportable ang damdamin ng kanyang kausap para tanggalin yung hiya. Katulad nga ng sinabi ni nanay na siya'y mahiyain sa harap ng camera dahil anya siya'y pangit. Pero kagad na sinalo ito ni Kuya Bong at sinabi nga niya na siya'y dating ganun din. Mahiyain din siya sa harap ng camera. At sinabi din niya na pangit din naman ako Kumbaga sa ganitong pamamaraan ay naaalis niya yung hiya nitong si nanay. Eto guys, ituloy lang natin yung video. Yung anak mo ayaw magkwento eh. Magkwento ka naman dito. Sige lang. Dito guys, kasi nga alam ni Kuya Bong ang kanyang limitasyon sa pag-i-interview o pagtatanong. Kaya ang ginagawa niya dito ay pinagkukwento niya itong mga kausap niya. Katulad nga nito si nanay. Kaya sabi niya na ikwento mo, magkwento ka pa. At maging yung mga anak ni nanay at manugang ay sinasabi niya na magkwento din kayo. Sa ganito kasing pamamaraan ay alam niya na makukuha niya yung tamang kwento sa buhay ng pamilyang ito na nais niyang ipaabot sa kanyang mga magiging viewers. Ito guys, ituloy lang natin yung video. Lahat na. Inisip ko kung kailan makauwi anak ko, malapit na mag-birthday ng anak ko eh. Pero mabuti lang anak mo. Sa December 6. Tapos wala dito. Yung anak. Sa DSWD. Naging diskarte dito ni Kuya Bong ay parang antas kwentuhan. Kumbaga, pag may narinig siya na kaya niyang tanungin, ay nagbabato siya ng tanong. Bagamat sabi ko nga ay basic lang yung mga nagiging tanong ni Kuya Bong, ay sa pamamagitan naman ito
ay naiipalabas niya sa kakwentuhan niya kung ano yung nais niyang malaman. Ito guys, tuloy lang natin. Tapos gustuhin ko makauwi dito, makasama namin. Tapos sa Pasko, wala dito eh. Kaso malaking pamasahe kay Layo. Laking pamasahe yun, laki. Layo kasi. Wala. Nakita lang tayo. Alam niyo guys, ito yung isa sa napansin ko kay Kuya Bong. Yung bang pag nagkita siya ng isang taong umiiyak, ay kaagad niyang hinihimas yung likod. Kahit sino yung kausap niya, na pag umiyak na, ay andun agad yung pag-comfort niya. Kahit doon sa mga vlog nila ka-business, na pag sila nag-uusap about nga dito sa buhay nito si Kuya Bong, pag umiyak na ito si ka-business o si Mrs. ka-business, ay kagad ito nagre-react. Sasabihin agad niya, ay si Kuya naman, si ate. At kalimitan nga, ay hinihimas niya ang likod, lalo nga nito si Mrs. ka-business pag ito'y umiiyak na. Kumbaga, doon natin makikita yung baba ng loob nito si Kuya Bong sa mga taong umiiyak. Bagamat sinasabi natin na hindi ganun ka-advance ang isip nito si Kuya Bong, ay makikita naman natin na ganun naman kababa ang kanyang kalooban. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Ako tuloy, naiyak ako sa inyo eh. Oo, magkwento kayo dito. Sige na, yung anak, kapatid mo. Kapatid mo. Tayo mo baba. Naiyak pa niya. Sige na. Dito guys, ini-encourage talaga ni Kuya Bong na magkwento itong buong pamilya na to. Para nang sa ganun, ay malaman ng mga manonood sa kanya kung ano nga ba yung kwento ng buhay ng pamilyang ito. Para nang sa ganun, ay mas sigit pa nga nila na ito'y matulungan. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Magkwento na kayo. Baka makatulong kami, siyempre. Ngayon, makatulong kami, siyempre. Kwento ka daw na buhay. Oo, kwento mo buhay mo. Baka makatulong kami, siyempre. Marami na makakapanood niyan. Hindi lang kami. Marami makakanood niyan. Hindi. Kumbaga, batid ni Kuya Bong dito na sa kanyang vlog na ito ay hindi sila lang ang manonood. Batid niya na maraming pwedeng makapanood at maaaring isa sa makapanood ng bidyong ito ay maantig ang puso at mag-sponsor o magpadala ng blessing para sa pamilyang ito. Kaya pilit niyang ini-encourage yung mga anak ni nanay na magkwento din ng kanilang buhay dahil sa pag-asa niya na baka pag nagkwento ang mga ito at mailabas ng mga ito yung pinagdadaan ng hirap nila, ay may isang tao na makapanood at makapagbigay ng kahit kaunting blessing sa pamilyang ito. Ito yung tinitingnan ni Kuya Bong kung bakit niya pilit na ini-encourage ang buong pamilya na ikwento sa kanyang vlog kung ano ba ang pinagdadaan ng hirap ng mga ito. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Pero yung ikaw, nakita ka namin. Parang magaan talaga loob namin sa'yo. Magaan loob namin sa'yo. Kaya lagi ka namin tinatawag dito. Alam nyo guys, ito sinabing ito ni nanay.
Marami na nakaramdam yan para kay Kuya Bong. Ika nga ni ka-business. Hindi niya alam kung anong hiwaga ang meron dito kay Kuya Bong. Kung bakit kahit minsan ito'y sobrang pasaway, ay halos lahat na nakakausap nito ay napapababa o napapalubag nito ang loob. At napakarami naman talaga ng patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Tapos, ikaw lang pala makatulong na. Ano naman? Hindi mo sabi ko babay ka man ako. Hindi nga ako naniwala sa yung babalik. Kasi hindi naman namin alam na totoo yung sinasabi mo. Ito naman yung isa nakakatuwa dito kay Kuya Bong. Pag ito'y nagsabi o nangako, sigurado yan 100%. Tuto pa rin at tuto pa rin niya. Hindi man niya ma-perfect, ay sinisikap naman niya na tuparin ang kanyang pangako. At ito nga, isa ito sa pagpapatunay ng pagtupad niya sa kanyang pangako. Ngayon nga, sinabi niya dito kay nanay na babalikan niya ito. At eto na nga si Kuya Bong ngayon. Nasa kanila, tinupad ang ipinangako sa kanya ni Kuya Bong na babalikan niya ito para i-vlog. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Dito, nagkabahay na sana kami. Dati, tapos bininta namin. Kasi nga, nang babae yung asawa ko. Kala ko, Nang babae, tapos yung nang babae naman, na, ano yata eh? naibinta namin yung bahay. Umuwi kami na probinsya lahat. Oo, ngayon iba na namang babae. Hindi na namin siya hinabol-habol, hindi na namin hinabol-habol ng sustento. Kasi, Dati, ano dapat yun? Kailangan rin dapat yun. wala, hindi na namin hinabol ng sustento. Dati yung dapat yung stento niya ng ano, tatay, di ba? Kailangan rin yun. Stento ng tatay yan. Eh, di na. Kita niyo naman guys, batid nating lahat na ito si Kuya Bong ay hindi ganon kalawak ang abot ng isip. Kumbaga, sinasabi nga natin na ito si Kuya Bong ay may pagka-late development yung kanyang isip. Pero nakita naman natin na kahit papaano ay may kakayanan ito na magpayo. Tama naman si Kuya Bong. Dapat ay hiningan ng sustento ni nanay yung kanyang asawa dahil nga may mga anak ito sa kanya. Kumbaga, karapatan lang ni nanay na humingi ng sustento sa kanyang asawa para sa kanyang mga anak. Dahil obligasyon ito ng kanyang asawa na sustentuhan ang iniwan niyang mga anak dito kay Nanay Erlinda. At ang mga ganitong pagpapayo mula dito kay Kuya Bong ay talaga namang hindi natin ito inaasahan. Dahil dati ang pagkakakilala natin sa isang Kuya Bong ay kung ano lang yung tanong mo ay siya lang ang sasagutin nito. At minsan pa nga o maraming beses pa nga na pag tinanong mo ito ay kalimitan nitong sagot ay akin na lang yon. O di kaya naman ay wala siyang masabi. Pero ngayon nakikita nyo naman na marunong na rin magpayo itong si Kuya Bong. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Yung anak mo tayo, baka yung pwede mo, ano yung buhay niya, kwenta yung buhay niya. Yung mga anak ko. Oo, mga anak mo. Yung anak ko, lalo na yung babae. Yung anak ko, naaral namin para matapos pag-aral. Kaso wala din. Nag-asawa din. Di nakapagtapos sila pag-aral. Kasi wala naman akong kakayanan na mag-aral sila. Ito mga gantong problema ay kalimitan itong problema talaga ng mga broken family. Nakalimitan yung mga anak na hindi na nakakapag-aral
at nakakapag-asawa na ng mas maaga. At ang unang-unang nagiging dahilan nito ay nawawala na ng gabay ng mga magulang ang mga bata na nagiging biktima ng broken family. Dahil ang isa ay napupunta nga sa ibang pamilya. At ang naiwan naman ay kinakailangang iwan sa kanilang tahanan ang kanilang mga anak upang siya naman ay maghanap buhay. Kaya ang gabay na dapat ay maiibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak ay hindi na nagagawa pag nga ang isang pamilya ay naging broken family na. Kasi nga, mahirap naman talaga na maging single parent na lahat ng pangangailangan ng pamilya mo ay ikaw lang yung magpo-provide. Lalo na nga dito sa katulad nitong si nanay na hindi naman nga sila sinusuportahan ng kanyang asawa. Kumbaga, hindi man lang nagbibigay ng kahit pambaon man lang sa eskwela ng kanyang mga anak itong kanyang asawa. Kaya solo lang niyang binuhay ng kanyang mga anak. At kalimitan sa mga broken family ay hindi lang naman talaga yung financial ang pangunahing nagiging problema kung bakit ang mga anak nila ay hindi na nakakapag-aral at nauuwi nga sa maagang pag-aasawa. Ang isang nagiging problema dito ay ang kakulangan sa nagiging paggabay ng mga magulang. Dahil katulad niya ni nanay na kailangan niya magtrabaho at ang naiiwan nga sa bahay ay ang kanya lang mga anak. At pag siya nasa trabaho, wala nang gumagabay sa mga anak niyang naiwan sa bahay. Kaya kalimitan ay napapabarkada ang mga ito at natutuksong gumawa ng hindi tama. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Tapos ano pa Bong? Ano pang tanong mo sa akin? Lumos mo na, Nay. Bilhin mo na lahat, Nay. Lahat, Nay. Ano nangyari sa tindahan? Dati nagtitinda ako. Habang nakahiga ako, nagtitinda ako. Tapos dumating yun si pandemya. Ayun, na lugi na, bumagsak na yung tindahan ko. Wala na akong paninda kasi nalugi na. Ngayon, parang umaasa na lang kami sa ayuda. Tapos, kasi mga anak ko wala na ring trabaho dati. Kaya, wala na kami pangpuhunan. Mabuti na lang, dumating ito si handicraft. Nag-handicraft ako. O diba guys? Sa simpleng tanong ni Kuya Bong na yung tungkol dun sa tindahan, ay kita nyo naman. Talaga na ilabas ni nanay. Kung mula doon sa kung ano yung nangyari sa tindahan niya, hanggang sa kung ano ang ikinabubuhay nila ngayon. At sa tingin ko, sa palagay ko, ay ito din naman yung gustong malaman ng mga viewers patungkol dito sa buhay nitong sila nanay. At ito guys, tuloy lang natin yung video. Kaya malaking blessing kaya mo kasi pumunta ka dito, syempre din talagang namin tropa. Malaking bagay din na napadito ka, nadalaw mo kami, napilot mo kami. Kasi si mama, single mom na lang si mama. Isa na, kumbaga po, si mama na lang yung binubuhay. Ang binubuhay niya, yung bunso na lang po namin. At kita nyo naman guys, maging itong anak ni nanay ay talaga namang na-encourage na rin nitong si Kuya Bong na magkwento tulad
ng kanina pa niyang gustong mangyari. Kumbaga, sa panghihikayat niya ng panghihikayat na magkwento itong mga anak ni nanay para nga mas makuha niya yung detalye ng kwento na gusto niyang maipaabot o maipahatid sa mga viewers, ay eto na. Nakuha na niya kung ano yung gusto niya. Napagsalita na rin niya itong anak ni nanay. At eto nga, sabi nga ng anak ni nanay ay malaking pasalamat niya o malaking pasalamat nila sa pagpunta doon sa kanila ni Kuya Bong, dahil alam nila o batid nila na sa araw na yon ay biyaya ang dala nitong si Kuya Bong para sa kanila. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Si mama kasi, ito lang yung binubuhay niya sa kapatid ko. Yung kuya ko naman bakla, tumutulong naman po kay mama kasi. Si mama kasi, hindi na niya kaya makapaghanap ng ibang trabaho. Dahil na rin sa likod niya, yung spinal cord niya. Naka-letter S na kasi yung likod niya eh. Yan, ito yung ginagawa niya. Ito po ang ginagawa. Natutulungan naman po namin si mama pero sa hindi naman ganun kalaking halaga mabibigay namin kasi may sarili-sarili na rin kami pamilya dito. Ayan po yung ginagawa niya. Kaya malaking pasalamat ko na nagpunta si Kuya Bong dito. Akala ko hindi totoo yung sinasabi niya, pabiro lang. Pero na-surprise ako ngayon. Kasi lalo na ang dami kong problema. Kung anak ko napatubol. Tapos nasangkot sa gulo. Yung problema ko talaga, pamasahe ko din, pagbisita doon sa kanya. Hindi ko nga alam kasi hindi naman ako nagkukulang sa kanya. Nagbigay naman ako ng mga baon niya araw-araw. Pero napasama talaga sa gulo. Ito yung kalimitang maling akala ng mga magulang. Akala nila na pag nabigyan na nila ng sapat na baon at napakain na nila ng 3 beses isang araw ang kanilang mga anak, akala nga nila ay naiibigay na nila ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Ang hindi nila alam na ang pinakang kailangan talaga ng mga anak ay bukod sa pinansyal, bukod sa pagkain, ay ang tamang gabay nila sa paglaki ng mga ito. Kaya kalimitan ng mga magulang na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak ay ganito yung katwiran, na wala naman silang naging pagkukulang dahil para sa kanila ay naibigay naman nilang lahat ang kailangan ng kanilang mga anak. Pero ang hindi nila alam ay napakalaki ng kanilang pagkukulang, lalo na nga sa usapin ng tamang paggabay sa mga batang ito habang sila ay lumalaki. At ito, tingnan nyo guys, maisingit ko lang po to. Ito talaga yung kapansin-pansin talaga dito kay Kuya Bong. Ito yung lagi ko napapansin dito kay Kuya Bong. Basta makita talaga niya na umiyak ang kanyang kausap, andun agad yung agapay ng kamay niya at hinahagod nga po agad ang likod ng kanyang kausap na umiiyak. Ganto kababa ang loob ng ating Kuya Bong. Dito mo mararamdaman kung gaano kalambot ang puso nitong si Kuya Bong. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ang lahat ng kanyang nakakausap ay napapaamo niya at minamahal siya. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Huwag na kami akay.
Naiyak na din siya. Kaya may tanda. Okay, mag-alala, surprise naman ako sa inyo na eh. Kaya umiyak na eh. Andito naman ako na eh. Salamat, Kuya Bong. Maraming salamat, Kuya Bong. Napili mo ako. Hindi mo sabi ka mo ka, pati papapit ka ba ako, diba? Kaya maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Bong. Kasi nandyan ka. Alam nyo guys, grabe. Nakakakilabot ang tagpong to. Ang sarap sa pakaramdam, di ba guys? Ang sarap, parang nanonood ka lang pero parang nandun ka sa eksenang yun. Parang nandun ka sa pangyayaring yun. Naramdam mo yung busilak na puso nitong si Kuya Bong sa mga sandaling yon. Na pati ikaw na nanonood lang ay maluluha talaga dahil ramdam na ramdam mo yung pagmamahal, yung pag-ibig na bumapalot sa mga oras na yon, sa buong sambahayan na yon. Ramdam mo yung sobrang pag-appreciate ni Nanay Erlinda at ng anak nito sa pagmamahal na dala ni Kuya Bong sa kanilang pamilya. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Nay, tanggapin niyo po, Nay. Ang regalo po ko sa inyo, Nay. Ano yung Kuya Bong? Regalo po, galing sa sweldo ko po, Nay. Galing po sa sweldo ko po, Nay. Galing po sa sweldo ko po, Nay. Hindi na makakadalo ka na bukas. Nakakadalo ko na bukas, Nay. Galing sa sweldo ko, Nay. Isa. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Thank you. Apat. Apat. Matawa na po. Lima po, lima. Lima. Thank you, Kuya Bong. Madadagdagan pa yan sa sunod. Pagbalik ko. Maraming salamat. Yun. Grabe. Humihinga pa ba kayo dyan guys? Nakakadala talaga guys. Habang nagre-reaction ako, habang pinapanood ko ang bidyong ito, habang nga po ako ay nagre-reaction, ay sobrang dalandala ako. Sobrang hangang-hanga ako sa katabaan ng puso itong si Kuya Bong. At bukod nga dito sa 5,000 na ito, na sinabi nga niya na galing mismo ito sa kanyang sweldo, ay nangako pa siya dito kay nanay na babalik pa siya, na hindi dyan lang nagtatapos ang gagawin niyang pagtulong dito sa pamilyang ito. At kung matatandaan din natin guys, bago itong entry na ito ni Kuya Bong sa Solo Vlog Challenge, ay may isa pa itong matandang tinulungan. Yung matandang pumunta dito sa bahay nila ka-business na tagahanga daw nitong si Kuya Bong. At matapos nga niya itong interviewin at pakainin dito sa loob ng bahay nila ka-business, at sa dulo ay inabutan din niya ito ng halagang 5,000 na nanggaling din sa kanyang sweldo kila ka-business. At nagbitaw din ito ng pangako kay nanay na pag bumalik ito ay tutuparin naman niya ang pangarap ni nanay na magkaroon ng laman ang kanyang tindahan. At nang umalis nga itong si nanay, ay inihatid pa ito ni Kuya Bong hanggang sa sakayan ng tricycle. At siya pa nga ang nagbayad sa tricycle ng pamasahe ni nanay. At hindi lang yan guys.
Dahil ang iniabot ni Kuya Bong sa tricycle driver ay higit kaysa sa pamasahe ni nanay. At nung sabihin ng tricycle driver na wala siyang barya, ay sinabi ni Kuya Bong na sa'yo na yan, kuya. Sa'yo na yan. Ganto kabuti ang puso ni Kuya Bong. At hindi lang yan, guys. Dahil matapos nga itong entry niyang ito sa solo vlog challenge, ay nagsabi siya kay ka-business na gusto pa niyang sundan ng isa pa daw yung ginawa niyang vlog na yon. At gusto uli niyang tumulong sa pamamagitan ng kanyang sariling pera. At nang sabihin daw ni ka-business na baka maubos yung pera mo sa pagtulong, ang tanging sagot daw ni Kuya Bong ay pera lang yan. Pag naubos ay napapalitan. Grabe. Ganito kataba ang puso ng isang Kuya Bong na minsan nga ay idinadown pa ng ibang basher. Kaya napakaganda ng itinanim nila ka-business sa puso ng kanyang mga kagwang at sa buong membro ng pamilya ka-business. Dahil ang lahat namang ito ay malinaw na natutunan nila o na-adapt nila sa mag-asawang ka-business. At para sa akin ay ito na yung pinakahihintay ng marami, lalong-lalo na nga ni Mr. and Mrs. ka-business, na pagbabago mula dito kay Kuya Bong. Masasabi kong isang napakalaking tagumpay na nito para kay ka-business. At bukod nga dito kay Kuya Bong, ay gusto ko ring i-congratulate itong sila Mr. and Mrs. ka-business, dahil ito na yung resulta ng kanilang pagtsatsaga sa kakulitan at kapasawayan nitong si Kuya Bong. At dahil nga sa pagkahilig na nitong si Kuya Bong na mag-vlog at tumulong, ay asahan natin na hindi pa ito ang huli, kundi ito ay simula pa lang ng pagpapakita sa ating lahat nitong si Kuya Bong ng mabuti at busilak niyang puso. At yun guys, bago po tayo magtapos ay nais ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am, at lagi po kayo mag-iingat dyan, at God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At muli ko din pong isina-shout out itong mga kasamahan kong reactors dito sa ka-business community na sina Taong Gala, Ma'am Blair's Channel, Kalingap Turak, Katangay PLC, Annalyn Reality Vlog, at itong si Ma'am Alminda Mix Vlog. At ganoon na rin po itong si Kaagapay. Shout out po sa inyo, at patuloy din po natin silang suportahan. Tulad po ng pagsuporta natin sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, at Papa Dins TV. Muli, maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button
at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.